Maja. Say, dzień dobry. Dzień dobry. Good morning. Good morning everybody. Ayan. Madilim itong bintana namin dahil may nakatakip sa bintana. Ginagawa nila yung insulation sa building, sa buong building actually. Ang tagal na niyan. So, lalabas tayo. Ilalabas ko itong makulit na to. Lalabas tayo. And I think about going to the city's plaza. Plaza. Anong tawag nila doon? Market Square. So, parang plaza nila. Yan. So, bihisan ko lang siya saglit. Okay, hi. Hi. Hey, hi. Hi. Tak. Licznie. So, andito na tayo sa labas ng bahay at ayan ang dahilan kung bakit madilim ang aming kwarto. So, ayan, nasa daan na kami, naglalakad. Ayan si Kulit. Dala-dala niya si Sylvester. Ito naman ang maganda sa location namin. Malapit siya sa business district. Kung gusto niyo ng shopping, grocery, hospitals, eskwelahan, access sa mga public transport. Yan. Sobrang lapit lang yan. Ilang tumbling lang, nandun ka na. What? Ayan, nandito na kami. Naglalakad pa rin. A few moments later. So, ayan. Ito yung market square nila. There is not much to see in terms of travel galore, but historically it has a lot to tell. This place has a lot to tell. So, keep tuning in mga ka-earthlings at mga lords. So, nandito na siya at na-built noong 1874. Noong 1976 daw ay dinemolish nila itong north and southern part na harapan ng square para sa construction ng flyover. Ayan yung flyover na yan. Pa-diagonal siya kaya tuloy yung pumapaibabaw siya sa square at hindi na masyadong pansin itong square na to. So, kung napapansin natin, medyo bago siya. Actually, katatapos ng reconstruction nito noong 2019. Ang dami-dami din na lang mga pakulo at mga cultural events. Sayang lang at di ko pa naisip mag-vlog noon, ano? Ayun, natsyempohan natin na nagpa-perform ang Chorzów Brass Band Orchestra. Tuwang-tuwa naman si Bulilit, eh. Ito namang building na ito ay yung kanilang City Hall. It was founded in 1868 at na-rebuilt din daw siya sometime in 1927. Też identycznie do niej podobna. Taka ładna. Jak to się nazywa? So this building now seats the city mayor and the city hall. Ayan, natapos na yung banda ng orchestra at ayaw pa rin ni Kulit umuwi. Nag-enjoy siya ng husto. So, ito nakikita natin sa ilalim ng flyover ay glass service pavilions na may mga restaurants, café, bookstores. Meron din silang information desk, may shopping store, may exhibition gallery, at meron silang toilet. Yung toilet nila ang ganda. Sa kabila naman ng market square na to ay mga linya ng transportation system. Andiyan ang tram lines, bus lines,
Ito yung parang transpo junction nila. And now, we go to the Platz. Tatawid tayo. Ang gustong-gusto doon ni Colette ay yung graduation tower na may tubig. Ayan ang Platz. Tawag nila dyan ay Plac Hutników. So, ang purpose ng graduation tower is to produce sodium, potassium, and iodine. Maganda siya, pero mas maganda sana kung hindi siya sa tabi ng busy kalsada, At saka maingay na rin gawa ng mga dumadaang sasakyan. Ang umaagos dyan sa twigs ay yung brine water. Ang paglanghap ng hangin mula dito ay may healing at prophylactic effect. Nililinis daw nito yung lungs at pinapalakas ang resistensya sa mga infections. Kaya kadalasang makikita sa mga benches na nakapaligid dito ay mga elderly. So, ang estatwa na ito ay si Friedrich Wilhelm Count von Reden. Siya daw ay isang Prussian Minister of Mining at kinikilalang father ng Silesian Industry, Upper Silesian Industry. Itong monument na ito ay kinoconsider daw na controversial ayon sa mga nakararami at merong napaka-interesting and intriguing history. Ito ay na-demolish at itinayo ng 3 beses. Una mula sa Prussian government noong 1853, pangalawa by the Nazi authorities in 1940s, and finally by the Polish authorities in 2006. Kung bakit, ayan ang hindi ko alam. So, kung titingnan natin, ito lang din siya ulit. Pero, marami siyang kwento. Bago lang din ito, last year lang. So, ayan lang naman po ang aming lakad adventure ni Bulilit for today. Thank you for tuning in and see you on the next videos.